Hey guys! Joyce Yabut Bartolome here! So for today, let's do a sit-down vlog because today is a special day. Wow! And guys, wala akong ganap. So sa mga nag-aabang dyan na travel vlog, ako rin nag-aabang ako pero hindi po natin na-push dahil marami tayong work. So for today, I'll be doing a sit-down vlog on the things that I learned in my 30s that made my life better. Yon. We're now 32 guys. Can you imagine? Wow! Can you imagine? Sabi, parang dati feeling mo yung 30s, no? Ang tanda niya na nung mga teens ka pa. Pero para ngayon, ano na ba talaga? Gusto kong gawin sa buhay. Charon. So, yan. Ngayon, let's talk about life. Let's talk about yung mga principles ko in life while I'll be doing a mukbang. I have here kalabaw na mangga and I have here this is from SD Cravings. Dito ako lagi umu-order ng mangga kapag nag-crave ako. And I have here salmon from the Salmon Guy PH. Sobrang sarap nito. So, without further ado, let's start the video. So, yun nga guys. Dahil wala nga akong plan sa birthday ko, tagal ko nang iniisip to. Dahil nga, chika time ko to sa mga nakakapanood ng TikTok ko. At ZY, ito yung hilig kong ginagawa kapag nagdadrive ako pa uwi. Ganyan. Tapos, ang dami na nagsasabi na nami-miss nila yung mga pagganito ko na things I learned. Nagkaroon ng series niya sa TikTok ko and marami siyang reach. So, ito, pag-usapan natin para mahaba-habang chika here on YouTube. So, yan guys. Life in general for me, may kodigo ko dito guys para may mga sequence tayo, no? So, I'll be talking about life, love, business, money, yan, yung mga natutunan natin. So, anything under the sun, ang chichika time natin dito. So, life in general, guys, ang natutunan ko is that you have the power to create the life that you want. Yon. And I think that hashtag manifesting is real because parang ng 20s ako guys, sa true lang, parang happy-go-lucky po tayo na parang, okay, provided naman yung ganyan, okay, marami pa namang oras, pero guys, ngayon nasa 30 na ako, sana nagawa ko at an early age yung mga bagay-bagay, parang ngayon ay pahiga-higa na lang tayo. Bakit naman gano'n? Pero na-enjoy ko naman ang life, so okay naman yon. So first, let's talk about work. So, work talaga. Parang, me, I'm in a corporate setting, 9 to 5, ganyan. So, parang ngayon, ang natutunan ko, guys, lalo na nung nag-pandemic, no? Nung nagka-retrench, kayo rin ba? Na-retrench yung company namin, nag-close siya, tapos nag-form siya into a smaller company na lang from global. Parang nag-form na lang ng smaller group here in the Philippines. So, yun. Parang ako shocks. Ang meron lang ako noon ay ang trabahong meron ako. Tapos, yun, wala na. Parang nag-shatter yung mundo. Tapos di ko na alam kung anong plan B. So now, ang mindset ko na guys is, yung work ko will pay for my bills and then I have my side hustles naman to buy for the things that I want. So later, I sobrang excited ako to talk about money, business. Ayan, yan kasi yung hilig ko guys. So ayan, sa work, yun, and sana nandun kayo sa work na na-enjoy nyo kasi diba, ang sarap magtrabaho kapag light yung setting, gusto mo yung mga tao that you work with. Walang perfect company guys, sinasabi ko sa inyo diba, sa mga nakapanood na nag-resign ako tapos bumalik ako sa company ko now. Kasi walang perfect guys, kung naghahanap ka nun ay mag-form ka ng sarili mong trabaho, ng sarili mong negosyo. So yan, let's talk about that later. So yun lang sa work, yun lang naman ang na-realize ko na kung anong priority mo, if you want a work-life balance, if gusto mo ba na malaki ang sweldo pero marami rin ang demand sa inyo sa work, it depends on you kung ano talaga. Maswerte guys yung may mga profession. Yun nga, kung nakinig lang ako before sa sinabi sa akin na kumuha ka ng trabaho na wala kang boss. Like, mag-doktor ka, mag-lawyer ka, kumuha ka ng profession. Sana nakinig ako doon. Pero yun, nandito na tayo ngayon. So, no regrets, just love. So, yan. Next naman is travel, guys. Yan. At ang isa sa nire-regret ko in my early 20s is that and I started traveling in 2013, guys. Like, out of the country. Tapos, sunod na yun. Ang regret ko guys is bakit hindi ko dinocument earlier. Yan, kasi sana 'di ba since 2013 pa tayo nagchichikahan dito at nagpapakita ng travel guys. Ang dami ko, alam mo yun, para paulit-ulit ako nag-Hong Kong, nag-Southeast Asia, Hong Kong, Thailand, Taiwan, Korea. Sana nakita nyo lahat ng era na yon.
nag-Europe na rin tayo, guys. Sana nakita nyo yun. Pero yun na nga. At least we started YouTube na finally. So, ayun. I traveled early. Parang before iniisip ko, saan ba napunta lahat ng pera ko? Kasi, yung iba parang nag-invest na sa bahay. Iba nag-invest na to things na wala pa ho. Yung mga ganon. Tapos sabi ko, ganun pala. Kasi ako, I traveled into memories na hindi niya na kayang tanggalin sa akin. At ang maganda pa dun, guys, yung travel now, in my 30s is nagagamit ko siya into conversation. Like, for example, sa office, sa clients namin, if may napag-uusapan, like, kunyari, Japanese restaurant, ako, may knowledge ako about it kasi naka-experience na ako ng Japanese na authentic. Like, Korean or whatever, yung mga ganon, nagiging, na-align siya into, nako-convert siya into conversation. So, for me, I invested into traveling to make good connections now. So, no regrets. Just love. So, yun. Ang regret ko lang, sana is nag-YouTube pa ako ng mas maaga. Pero yun, okay lang. Okay lang naman. At least we're here now. At ang reason naman for me to be here in YouTube is to document, to be my diary. Ayun nga, nakakatuwa guys. Kasi natutuwa kayo na pinapanood din yung mga day in a life dahil nga hindi tayo nakaka-travel often. Thank you so much for appreciating pa rin ang ating mga vlogs here, like itong mga sit-down vlogs, mga hauls natin, and also, ayan for travel. So, next, kain muna tayo. So, ayan, I have your seaweed. Tapos, meron ako salmon. Ang wala ako dito, guys, is mainit na rice. Yun ang regret ko. So, for today. So, ayan. Ganito siya kainin. You put the salmon sa may nori sheet. Tapos, ayan. Dapat may kanin pa to. Meron din na flakes. Later, lagay natin. So, ayan. Subo muna tayo. Yummy! Next naman that I want to talk about, hindi pala magmukbang nang nagsasalita, ng daldal ko pa naman. Next naman that I want to talk about is about passion, beauty, money that I learned now in my 30s. So, starting off with passion. YouTube is my passion. Do what you love, guys. Talaga. Kasi parang, you have your job, pero you should also have a hobby. Hindi pwedeng trabaho lang ng trabaho, guys. Gumawa rin kayo ng something that you love. Me talaga, my line is in communication. Ang pangarap ko talaga, guys, is maging director. Pero yun nga, as you know naman here in the country, you really have to be at the bottom and climb your way up para maging director. At feeling ko, para mangyari yun is, magbibilang tayo ng mga 20 years for me. And as a strong independent woman na wala naman po tayong generational wealth is kailangan natin ng money. So, napunta po tayo sa sales. So, na-enjoy ko naman ko sa daldal kong ito, nako-convert naman into sales ang kahit anong ipabenta sa akin. At kung ano strategy. Now, passion naman, nakita ko ang passion ko in doing content creation. So, yung parang na-close tayo during the pandemic, naisip ko na bakit hindi ko start mag-content, bakit hindi ko i-share with people yung mga naiisip ko, kasi baka yung ibang tao would connect to the interest na meron ako. So, ayan, thank you so much na nagta-travel tayo ngayon, nagchichikahan tayo together. So, yun. Do what you love, be passionate about it. Sometimes you can also convert your passion into monetary, no? So like here in YouTube, guys, may pera dito. You go to social media content creation, may money also doon. So yun, do the things that make you happy, and yun nga, kung may monetary equivalent siya, guys, money will follow. So wag kayo mag-focus doon. Focus on what you love. Ito naman, if you want naman monetary, do business. So now, I have some businesses na hindi ko naman na natutuwa naman ako na up until now nagbe-business ako, kasi na-remember ko nung college ako, guys, nachika ko na yata to sa iba kong vlog na parang talagang may pagka-business minded talaga ako, kasi nga everything that I have now is pinaghirapan ko dahil nga wala nga po tayong minana, no? So ayun, guys, so nung college ako, I remember I want to go to a Boracay trip. So, ang ginawa ko doon, guys, nag-reseller ako. Ang galing din, na wala akong business background, pero naisip ko, ang mindset ko noon, ano ba ngayon yung feeling kong bibili ng mga classmates ko? Ng mga, ano ba tawag doon? Ng mga batchies ko sa school. So, ayun, feeling ko bag siya. So, naghanap ako ng supplier ng bags. Yung uso before, mga candy bags. Ayan, kung may picture pa dito. Trendy bags ang pangalan ng site ko before. Facebook na rin yata yun.
So, yun guys. So, yun. Parang dati tumubo ka lang ng 40% pa nga yata yung tinutubo ko nun. At yun, nakapag-produce ako ng pera to make money for the ticket and yung travel ko to Boracay. So, yun. Up until today, nakakatuwa. Kasi kung ano talaga maisip ko. Ito guys, ang tip ko. For those who want to have a business, pag may naisip ka, especially, kunyari, yung mga things na, ano nga ba yung masusolusyonan ko? Kasi kunyari ako, yung mga business ko is more on what I'm passionate. Like, I open Storage Joy sa mga hindi pa nakakaalam, di ba? Nung simula-simula nag-Storage Joy tayo, nag-close lang siya, nag-pause lang siya for now. Tutuloy natin yan. Storage Joys is more on the organizational stuff, yung mga containers, mga ganyan na meron tayong mga lid, mga whatever, ayan, i-post natin dito. Or check out our Instagram account, yun. Isa sa mga businesses ko yun, guys. Yun, parang ang reason for that is, nagigets nyo, akin na dyan. Nagigets nyo ba yung mga batang 90s ngayon, kung bakit tayo mga minimalist, is because yung mga generation before us, parang mahilig silang mag-hoard. Ako lang ba? Or kayo rin? Nagigets nyo yun? Yung parang dati, meron kayong estante sa bahay, tapos lahat nandun, hindi na ginagamit na Tupperware, hindi na ginagamit na sachet ng kung ano man, nandoon pa. Hindi ko alam kung sentimental ba ang mga lolo, mga nanay, tatay natin, pero tinatago nila yon. So now, nagigets ko na yung mga tao, minimalist na sila, at yun din ang reason for me na gusto ko organize lahat, kasi ayoko nang nakakita ng clutter talaga. So, I did Storage Joys na, to my surprise, may mga tao rin na katulad ko na pareho na interest ko na gusto mag-organize. So, yan. So, also, I have POV lens now. The reason for that is nung ikakasalaman ako, sabi ko, kailangan kong gumawa ng content. At hindi pa nga tayo nakagawa ng vlog about my wedding. Darating tayo dyan, guys. Medyo busy lang. Pagpasensyahan nyo na si Aki dito. Gusto niyang makisali sa vlog. Pero yun, kapag gusto nyong gumawa ng business, guys, sinasabi ko rin ito kay Jello kasi nag-iisip siya now, do something that will answer problems of people. Yun lagi ang tatanong mo. Ano bang gusto mong solusyonan na hindi mo pa nakikita ngayon? Kasi baka biglang boom, yan. And, kunyari, hindi man mag-work yung business mo now, huwag kayong ma-discourage kasi, guys, si KFC nga, ilang negosyo ang pinasok niya. Sino pa ba? Yung mga businessman naman ngayon, trial and error, kasi, hindi naman in a snap, panalo lahat. Yun, alam mo yun. Pero, do your research, do strategies, ano pa nakalagay dito. Ito, guys, isa sa, real talk lang, hashtag real talk in doing business. One hashtag in doing business, real talk lang, is that, family and friends don't always support your businesses. Parang, minsan, mas nare-realize ko pa na ang sumu-support. Like, for example, people who support my business na nagugulat ako is yung mga people na di ka talaga kakilala. Pero alam mo kung bakit ganun. Baka yung mga people around you now is hindi same interest as you. In business, hindi laging sumusuporta ang family and friends just because baka hindi nila interest kung ano yung tinitinda mo. Of course, there are friends and family who'll buy first, syempre to show support, pero hindi sila yung regular. So, in doing business, you'll have to do in demographics na sino ba talaga ang target market ko. So, kung hindi ka supportahan ng pamilya, yun ang natutunan ko in my 30s. Huwag kang magtampo, kasi parang minsan, mapapaisip ako, bakit kaya si ganito hindi bumili? Bakit kaya si ganyan? Syempre, guys, hindi mo siya bibili. Kung hindi niya naman kailangan yun, no? Siguro may support siya on her way by sharing your post or sharing your page. Pero yun, don't expect lang kasi masakit mag-expect. Oy. Yun! And in money also, be equipped and be an enabler. So, yun. Kasi yung iba, lucky are those na merong generational wealth, meaning meron silang namana na negosyo from their, lalo na yung mga Chinese. Doon ako sobrang bilib, guys, sa mga kakilala kong Chinese at mga nakikilala kong Chinese. Kasi, hindi ka sila nagpapasok sa mga jobs kasi nga, mas nakikita nilang mas malaki yung kikitain nila when they do business. High risk, high reward nga ang sabi nila. So yun, ito pa. Isa pa sa mga sana natutunan ko at an early age is dapat nag-ipon ako ng mas maaga. Well, talking about earlier na yung pera ko nga in-invest ko sa memories, sa travel, na
okay naman. Happy naman ako, pero sana mas nag-ipon ako ng maaga. Sabi nga namin ni Jello, kung mag-aana kami pag pa lang sa kanya, siguro mag-ipon na siya agad-agad. Kasi ngayon pa lang kami nagsa-start mag-ipon to buy our house, yung mga ganun na sana maaga nating natutunan. So, yun. At ang natutunan ko, guys, is hindi tayo payayamanin ng ating corporate job sa tulang. Sorry. Restock lang, ano ba yun? Nakakatawa. Pero yun nga, guys, kasi natutunan ko ngayon na dapat meron ka mga side hustle talaga. If you really want to go further, no? Kasi nga yung 9 to 5 job mo, depende yan. Yung iba, nagsasucceed naman sila na pa-jump sa ibang corporate companies kasi nga paakitin nila yung value nila, pero gets, at the end of the day, ang gusto talaga natin is financial freedom at freedom sa may time. Meaning, yung, oo, business is 24/7 guys, pero gusto natin na ngayon, mag-fly ako kasi meron akong staff to do it for me. Yung parang ganun, gusto natin na nag-manage tayo ng business, pero anytime pwede ako umuwi sa bahay to check on my kids. Yung mga ganun. Yun ang goal natin ngayon. 30s at sana by 40 nandun na tayo sa stage na yun. So mag-vlog pa rin tayo nun. I-update ko kayo kung by 40 is talaga namang nasa bahay na lang po tayo, no? So, yun. Comment down below if you wanna learn more passion, business, and money para gumawa tayo na separate vlog about it kasi ito talaga yung favorite topic ko. So, yun. Next naman, guys, is the learnings for, learnings naman about friends. So, yun, guys. Now that I'm in my 30, I learned the hard way. Tama ba? Oh, parang na-realize ko na quality is greater than quantity pa rin talaga. Kasi before, parang nung bata-bata ka, gusto mo laging fit in ka. Parang kahit di mo naman interest yun, makikiano ka dahil feeling mo cool sila. Now that I'm in my 30s, I see to it that I'm with people who has the same interest, people who know me, people na yung loyal sa'yo at tinatrust mo na hindi, at lalong-lalo na yung mga low maintenance friends, meaning guys, yung mga friends natin na kahit hindi kayo araw-araw nakikita, nag-uusap, is that anytime nakausapin mo siya, kailanganin mo siya, alam mo nandyan sila, at alam mo na walang drama, alam mo yon. So kung yung mga nakita nyo sa entourage ko sa wedding ko, yan yung mga closest people to me, yan yung mga small circle na talaga naman tinetreasure ko. Lalo na, at ang ganda rin yung nagsisit kayo sa table na ang pinag-uusapan nyo is how to grow, how to do business, how to be a better person. Hindi yung kung sino-sino at kung ano-ano yung pinag-uusapan. So yun guys, quality versus quantity tayo when it comes to friends. So ayan, hindi masyadong marami ang friends natin. Pero ang goal natin guys is to have more friends this year. Ayun, natutuwa rin ako lalo na sa mga natin dito, sa ating mga, hindi ko pa alam, let me know kung ano mga gusto nyo tawag, pero sa ating mga friends here on YouTube, i-mention na natin yan, sila Ira, lagi na sobrang kilig ako dyan. Alam mo, kahit hindi pa kami nagkikita, sana magkita tayo soon, Ira. Tapos sa bago nating friends and Travelos fam, si Sir Betes and ang kanyang wife, si Miss Ethelyn, at ang mga friends nating The Lopezes, guys, thank you so much for supporting. Sana, sabi ko nga, kapag around the area sila, sana makita ko sila at makabump into ko sila para makapag-chika naman tayo in person. Ayun, sobrang grateful ko. At sa mga hindi ko pa nabanggit here, sobrang grateful ko sa bago nating friends here on social media, on YouTube, guys. Nagkikita tayo minsan, nagkaka-chat tayo minsan. Sobrang appreciated ko kayo kasi nga, kayo yung mga tao na nagsusupport kahit naman hindi tayo magkakilala, pero pag nag-uusap tayo, para tayo friends, kasi nakakatuwa doon. Same tayo ng interest. So, alam mo yun, sabi ko nga sa inyo, go with and talk to the people with the same interest as you. So, ayan, kayo po yan. Binavalue ko po kayo so much. And nagpapadala pa sila ng something dito na sobra namang minsan ay naiiyak-iyak pa talaga ako. Salamat. You don't have to, pero yun, sobrang appreciated ko talaga ang friendship natin. So, yan. Thank you so much. So, yun, for friends. Ang next topic naman natin is about family, no? So, let's talk about yung inner family. Hindi ko alam kung anong tawag. So, sabi nga nila, no guys, family comes first. Pero, if you think that your family members is already giving you a toxic environment, it's okay to distance yourself from them.
alam mo yun, para rin sa mental health natin. Kasi parang there are people, no, na parang natutuwa lang sila to say bad about you. Like, kunyari, makikita kayo, minsan na lang magre-reunion. Ayoko naman mag-share na negativity dito. Just real talk, no, guys. Parang, minsan na lang kayo magkikita, sabihin pa, taba mo, diba? Hindi ba pwede, hello, kamusta? Yung mga ganun lang. So, for me, naniniwala ako na if yun nga, hindi na siya nakakatulong sa growth mo and mental health mo, it's okay to distance yourself. Parang hi, hello na lang, kamustahan na lang, casual na lang. Pero yon, ako sabi ko nga, if I wanna have and build my own family, I'll make sure na it will be a loving one. Parang suporta, good words lang, and real talk lang kung kailangan naman talagang pagsabihan. So, ayan, abangan natin ang next journey natin kung magbubuo na tayo ng pamilya. Ayan, makikita nyo naman dito yun sa vlog. So, yun lang naman ang gusto kong chika about family, no? So, yan. Sino nakaka-relate? Nag-raise ng hand. Okay. So, next naman, guys, a thing that I learned now in my 30s, guys, na talaga namang hindi na natin mapipigilan ay listen to your body pero thankful naman ako kasi the past years talaga namang paulit-ulit akong back and forth sa hospital. Nakita na kayo ng vlog dito at may nagtatanong bakit ako isa-surgery. Guys, yung wrist ko, may queer vein something, meaning parang overused. In short, overused na yung kamay ko. Well, syempre, lahat naman, nagko-computer ako sa umaga, nagsi-cellphone ako sa gabi. Alam mo yung sabi nila, kaka-cellphone mo yan. Legit, ito na nga yun. So, yun guys, listen to your body kapag hindi na kaya. Magpahinga. Ayun. Ito, ang pakikipagchikahan sa inyo is a form of pahinga for me. Because, ayan, after this, mag-work na naman tayo for PO Villains. Pero yun, health is wealth. Lalo na ngayong 30 tayo, guys. Nagbabago na ang pakiramdam. Lalo nang sumasakit ang mga likod. Ang mga inhaler ay lagi na natin katabi. Comment down below. Alam nyo yan, yung Roihi ng Japan, gabi-gabi ko na ginagamit yan. So, yun, ayun. Ang gusto natin ay healthy tayong lahat para makatravel more tayo and more time with family. So, ayan. Let's talk about love naman. So, things that really changed my life from 20s to 30s is that ang love pala is hindi lang love with someone, but love within yourself. Kasi yun, in my early 20s or in my teens to 20s, parang lagi akong longing for someone na gusto mo na, feeling mo, mabubuo ka as a person kapag nandun din siya. Kapag ka tinulungan ka niyang buuin ang sarili mo. Pero hindi pala ganun. Natutunan ko, guys, before ko makilala si Jello, at very lucky naman ako na dumating at nagkakilala kami nung time na okay na ako. Meaning, love ko na yung sarili ko, guys. Like, alam mo yun, happy ako whenever I go to restaurants at sabihin na table for one. Kasi parang dati ako, makain siya mag-isa, ang lungkot niya naman. Ganun, pero hindi pala ganun, guys. Love yourself, na confident kang kumain mag-isa, maglakad mag-isa, mag-travel mag-isa. Alam mo yun, masarap may kasama, pero dapat pakinggan mo rin yung sarili mo na masaya ka with or without someone. So, yan. Nung na-love ko na ang self ko, guys, sa tulong din ng pag-journal. Ayan, kung alam niyo na ba yun? Nakwento ko na ba yun sa inyo before? Yun, guys. Love yourself. Do the things you want. Do the things that make you scared also. Like, for example, takot kang kumain mag-isa, manood ng sine mag-isa. Try mo siya. Kasi, alam mo yun, mag-iiba ang perspective mo sa buhay na parang, kaya ko pala. Ganun. So, yun. So, kung sino man nakakarinig doon, guys, love yourself. Kahit na meron ka ng asawa, have time, have your own identity. Make sure na hindi ka mawawala sa sarili mo. Kahit na you're a mom now, make time for yourself. I know, it's not easy, no? Pero, yun, wag mong kakalimutan. Kapag tinatanong nga sa office, diba? Sa akin, ng mga colleagues ko, pag tinatanong, ano bang uunahin? Lahat to, urgent, lahat to, ganyan, ganyan. Kasi nasagot ko lagi, unahin mo ang sarili mo. Tama? Tama. So, yun guys. Yun lang ang natutunan ko na love yourself para kapag overflowing na yung love mo sa sarili is masishare mo na yun sa iba. Comment down below sino nakapanood ng aking vows. Yun na lagi kong sinasabi. So, and for love naman, I believe now in my 30s is that meron talagang nakalaan sa'yo si Lord na person na talaga namang siyang makakasama mo habang buhay. Wow! Nakakatuwa guys. Now that I'm handling weddings also, no? Parang iba-iba ang ways ni Lord para mapakilala yung taong para sa'yo. Meron akong
client sa POV Lens, nagkakilala sila, lessor niya or tenant siya nung naging asawa niya. Parang siya naghahanap siya ng rental na dahil accountant yata siya somewhere in Makati. Hindi niya afford sa Makati, sa Manila siya nakakuha. At kung sino nagpaparent, ayun ang naging asawa niya. Parang yung asawa niya na yun ang ano niya, yun ang business niya, siya naman kailangan niya naman ng titirahan. Others naman, they parang ito maganda rin to, magandang couple ko rin sa POV Lens. Nagkulit lang yung guy sa consistent lang siya and persistent lang siya sa pag-hello sa Facebook. Mag-asawa na sila. Iba naman, they met on social media dating apps. At kami naman ni Jello, si Jello nakita niya ako sa TikTok, hindi nyo pa alam. Comment down below para gawa tayo ng chika time yan. Si Jello nakita niya ako sa TikTok, minessage niya ako sa IG. At guys, sa dami nung nagme-message ng mga panahon na yun, di ko alam kung bakit ko na-open yung message niya to say na, hello, mabuti naman akong tao, sana magkakilala tayo in person, na parang, Lord, paano mo nagawa yun? Na parang, alam mo yun, when the time is right, bibigay talaga yan ni Lord sa'yo. So, yeah, naging naman tayo, preachy naman tayo doon. So, yun, learn also sa love ang green flags versus red flags. Kapag nagsusumigaw na parang, oy, hindi okay sa yun, hindi kayo pareho ng principles in life, hindi, parang nako-question mo yung sarili mo na, bakit parang mali ako, ganun, na alam mo namang tama ka, red flag yun, guys. Ayun, mag-isip-isip kayo. So, yan, if you wanna know green flags versus red flags, go to my TikTok account at CJY. Yun, lahat ng hugots and green flags, red flags topic nandoon. So, yan. So, ito naman. Next naman na tayo learn sa sarili ko. Self naman ito. Now that I'm in my 30s is that your past doesn't define you. Learn and be better. So, yun guys. Kung nakilala nyo lang ako dati talaga naman, parang masasabi ko before, ang mga toxic trait natin is hindi ako kumakausap. Kapag hindi ko lang talaga gusto kausap. Alam mo yun, pero ngayon natutunan ko, lalo na nung pumasok ako sa sales, no, natutunan ko na kailangan mong makipag-interact to different kinds of people dahil hindi mo alam, may magkaka-impact yung tao na yun sa'yo. May matututunan ka sa kanya at may matututunan siya sa'yo na, alam mo yun, at ang pinaka natutunan ko, at ito ang mapapasa ko sa mga magiging anak namin, is that treat people fairly, the same way. Kunyari, kung paano mo i-treat ang ganitong tao at yung ganitong higher up, pareho lang. Ako, ganun guys. At i-treat mo ang iba the way na gusto mong i-treat ka as a person. So, yun ang natutunan ko. At kindness goes a long way, guys. Hindi mo mamalaya na, kunyari may nagawa kang mabuti sa iba, hindi mo ma-i-imagine. Alam mo yun, paano ko ba ma-explain yun? Do good things to other people, be kind, kasi hindi mo alam yung kindness pala na yun is nagpa-plant na to something that you can harvest in the future. Like for example, sila yung mga nagawan mo na mabuti. Hindi naman sa nag-expect tayo na something in return, no? Pero, alam mo yun, be kind guys, kasi naniniwala ako sa magbigay ka, kasi babalik yun sa'yo 10 times, siksik, liglig pa. Yun, ganun. Pero ako naman, I'm very vigilant din and very cautious naman when it comes to helping, no? Like, for example, tinutulungan, like kami ni Jello, may mga quiet people kaming hinihelp. Tinutulungan namin sila because we see something in them na alam namin na, itong taong to may potential. Be an enabler. Yun talaga guys, ang namin, principle namin ni Jello, be an enabler kasi wala kami noon. Kung sana meron kaming opportunity nga na matuto about business, about whatever, para hindi tayo ngayon nangangapa at nag-aaral at 30s, yun. Kaya ngayon na medyo may mga kaalaman na tayo, huwag tayong maging madamot sa knowledge, huwag tayong maging madamot, maging enabler sa mga tao. Kasi merong iba, kailangan lang i-unleash para mag-shine sila like and mag-fly like a butterfly. Wow. Seryoso, pero ba't may ganun? So, yun lang naman. Yun ang natutunan ko in my 30s. Be kind, be a blessing to other people, cause maiksi lang ang buhay, guys. Alam mo yun, parang natutuwa rin ako, like for example, when I attend weddings, when I attend birthdays, alam mo yun, yung kapag ba't ako naiiyak? Alam mo yun, gusto mo namang magkatatak ka sa mundo na to, at lalo na yung maririnig mo pa habang buhay pa tayo na, kunya nag-birthday ka, grateful siya sa'yo kasi may nagawa ka palang impact to them.
alam mo yun, na ikaw, ginawa mo lang yun kasi nakitaan mo ng potential yung ibang tao. Gusto mo lang i-enable siya para mag-grow siya. Yun, as a person. Yun. At next naman, guys, ito. The things that I learned in my 30s that made my life the best, hindi lang better, guys, is yung principle na wala na akong pake. Hindi yung walang pake sa iba na, paano ba? In a negative way. Ako ngayon, wala na akong pake. Just as long, alam kong wala akong tinatapakan na tao. Like, for example, parang minsan, no, you go on a dinner, lunch with people, tapos, ang uupo kayo, ang pag-uusapan nyo is, alam mo ba, si ganito, alam mo naman kung ano ginagawa ni ganyan, alam mo ba, sinasabi sa'yo ni ganito. Ako, guys, wala akong pake talaga. Kunyari, parang pag sinabihan ka lalo na, alam mo, nagbago ka na daw. Ako, lagi ko sinasabi, wala akong pake. Lalo na kung alam ko nagbago ako to be a better person. Yun, kasi guys, maraming masasabi ang tao, good and bad. Ang maganda lang dun, guys, is kilala mo ang sarili mo, kilala ka ng core members mo, ng kapatid mo, ng nanay mo, ng tatay mo, ng mga kaibigan mo, alam nila yun. Okay na ako dun, wala na akong pakisasabihin ng iba, basta wala akong tatapakan ng iba. Yun lang ang principle natin sa buhay na ito. So yun, guys, kunyari, uupo tayo para lang magtsikahan about other people. Like, ang habit na siya ay hindi mo makakasahan makipag-gossip kasi marami po tayong ginagawa. So, ayun. Let's talk about how to grow, how to be better people, how to be a blessing to other people yan. Asahan nyo ako, comment kayo sa akin or mag-Instagram post kayo, mag-DM kayo. For sure, darating ako, guys. So, yan. Ano pa ba? Ang dami na. Medyo mahaba na to, no? Pero ang dami ko gusto i-chika talaga sa inyo. Hindi na ako nakakain. Mamaya tayo magkain-kain. So yun, may mga makakalimutan ako dito, pero yun, baka mag part 2 tayo kasi gusto kong magsalita about mga ganitong bagay. Next naman, guys, is about God. Yun talaga, wow, baka maiyak pa talaga tayo. Ako, I'm very grateful now that I'm in my 30s. Ang natutunan ko talaga, guys, is to look up to a higher power. Yun nga, sinasabi ko naman sa inyo, no, hindi lang naman si Jesus, hindi si Lord, may Allah, may Buddha. Kung saan kayo naniniwala, maniwala kayo na may higher power sa atin at meron siyang ibinibigay. At kahit hindi pa na ibibigay, guys, say thanks. Mag-thank you na kayo agad, i-claim nyo na agad, i-manifest nyo na agad. Naniniwala ako dun, guys, kasi when the time is right, na alam na ni Lord na deserve mo nang ma-receive yung blessing na yun, is ibibigay niya na yun. So yan, how preachy naman po ang dapat magmamadre pero nakapag-asawa. Yun lang naman, guys. I'm very grateful. Baka maiyak naman for this life. Medyo, ba't ako maiyak? Medyo may lungkot lang kasi nga hindi tayo naka-travel, no? Ang babaw mo, girl. Alam mo yun, kasi siguro napapagod na rin ako sa dami ng trabaho and very thankful naman ako sa dami ng bookings natin ngayong wedding season, no. Siguro ang iniisip ko na lang talaga is delayed gratification. Alam mo yun, gusto kong ipilit na mag-Hong Kong nitong weekend na to. Pero guys, hindi pa ako tapos mag-edit. Pagkatapos ito mag-edit pa ako. So yun, very thankful ako for another year, for another life na binigay ni Lord kasi, alam mo yun, di mo na alam. Ang dami nang sumakit sa akin, nagbalik-balik na tayo sa hospital, pero look at us now, ayan. Looking forward for a better year, for a better and prosperous business for us. Kung hindi nyo pa alam, may mga negosyo po tayo at Namispad on Airbnb and POV Lens. Ayan, if you need a wedding content creator, and may sipong ba? Ayan, guys, and kung kailangan nyo ng content creator for your brands and all, ayan, I can do it for you. Ayan, gawa natin ng review to help your businesses as well. So, yun lang naman ang wish ko ngayong 32 na ako. Shucks, 32 na ako. Salamat sa mga naniniwalang nasa 20s pa lang daw ako. Ayun, ang wish ko lang ngayon is good health. Para more family time talaga ako. And yun, good health lang talaga. Kasi nga guys, hindi na po tayo nakakatulog sa sobra nating kuratsa, sa sobra nating busy. And more friends here on our YouTube account. More travels pa. Mag-last hura tayo ng magandang travel this year. Manifesting tayo ng Europe this year, guys.
may iba pa tayong sisingit na travel along the way. At yun, sana i-grant naman ang wish natin na mag-build ng family in the future. So yan, para magkaroon na tayo ng mga chikiting. Wow, ready ka na ba? So yun, abangan natin, balikan natin ang video na to kapag natupad na, na-check ka na ang mga bucket list natin. So yun lang. Very contented ako with the life that we have now. Yun, sana mag-grow pa, sana makabili tayo ng bahay, magkaroon tayo ng garden ni Aki, yan ang mga goal natin in life. And yun lang, sana napapasaya ko kayo sa mga videos na ganito. Basically, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo, yung principles ko. What made my life better now that I'm in my 30s, yung mga regrets na sana nagawa ko nung mas maaga, at yung mga principles pa na ipapatuloy natin gawin hanggang sa pagtanda natin. So, yan. Thank you so much for watching. Thank you so much sa mga nagpadala din ng gift. You know, kung sino kayo, so much. Thank you so much. Napaiyak nyo ako doon ang aga para magbigay ng regalo at talaga namang nag-message pa kay Jello para maparating dito sa ating bahay. So, yan. Salamat ng marami, guys. Salamat for supporting the vlog. For supporting me kahit, alam mo yun, ang dami natin nagiging friends kahit small pa lang tayo here on YouTube. So, yan! At ang wish natin, sana dumami pa ang ating subscribers here on YouTube. So, yun! Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media account at Yapot Joyce Ann on Instagram and JY on TikTok. So, yun, guys! Thank you so much for watching and thank you sa lahat ng bumate. Thank you so much! See you on the next vlog! Bye!